Inilunsad na viewable online services ng Philippine Statistics Authority. Ating pag-uusapan kasama si Ma'am Mariza Grande, Assistant National Statistician ng Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. Ma'am Mariza, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir, sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon. Ma'am, inanunsyo po ng PSA na pwede nang makita o viewable online na ang ibang mga civil registry documents. Ano po ang pangunahing layunin nito? Ito pong viewable online copy ng inyong birth, marriage, death, o Senomar na mga request ay katumbas po nito yung digital copy ng inyong birth certificate. So bago po itong serbisyo na ini-offer natin under the CRSITP2 na services po natin. So, in-encourage natin yung mga kababayan natin na instead na gamitin po nila yung SECPA, no? Yung printed copy, ay gamitin na lang po itong viewable online kasi same lang naman po ito doon sa ating pong nire-release na copy ng inyong kopya ng inyong mga civil registry documents. Ma'am, para mas maunawaan ng ating mga kababayan, paano naman po gumagana yung access code system para sa nagre-request ng dokumento online? So meron po tayong dalawang paraan para makapag-request po nito. Una po, pwede pong walk-in sa outlet, yung mismong document owner. And pero ni-launch na rin po natin yung online, through online sa amin pong PSA Service. So doon po sila mag-file, no? Pero wala na pong requirement na appointment. Yun po yung nawi-waive pagka sa PSA Service po kayo mag-apply. Hindi na kayo kailangan mag-appointment. So, but you have to pay and pick up po sa outlet. Yan yung unang version na inilabas po namin ngayon. Dahil po ang maari lang po mag-request sa ngayon ay yung document owner ng may-ari ng dokumento. Dahil wala pa po tayong authentication process sa online. So ito pong viewable online, meron po siyang, instead na yung regular na ini-issue namin na SECPA, ang ibibigay po sa inyo ay yung URL code na pwede pong may katumbas po na access code at yan po ay parang yun yung password na panghahawakan ng document owner na pwede niyang ibigay doon sa mga end users ng kanyang viewable online, for example, birth certificate, para ma-access yung kanyang mga datos po. So, pero itong viewable online, meron po siyang expiration date na within 60 days. So, maaari po kahit multiple na agencies po ang gumamit po niyan within the span of 60 yung days yung expiration po niya. At mas mura po ito, no? Nasa 130 pesos per viewable online po sa birth, marriage, death. Pero pag ang nire-request mo naman ay Senomar, ito yung Certificate of Singleness o kaya yung meron kaming bago na Certificate of No Death, 210 yung regular pag pumunta ka sa outlet. Pero dito po sa viewable online, it costs only 185 po. So, yung in-encourage namin na gumamit po nitong viewable online, ito yung mga nagre-request ng multiple copies kasi sa viewable online, maaari kang mag-avail ng isa which costs 130 pesos, no po. Then, mag-avail ka ng another service, yung doc print, within the same day na pupunta ka sa outlet. Makukuha mo din yon na kahit wala na po kayong appointment. So, may karagdagang bayad lang yung SECPA per document sa 80. So, mas ano po ito, kumbaga mas ino-offer po ito sa mga gumagamit ng ating multiple copies ng document sa PSA. Mas makakatipid po kayo doon sa paggamit itong dalawang service po na ito, viewable online and yung doc print po. Ma'am Mariza, ako po yung nakikinig dun sa sinasabi nyo at actually nabasa ko to sa dyaryo, congratulations po. Pero ang talagang tumatakbo sa utak ko at gusto kong itanong na ngayon, yung paano ginagamit nga itong online. So sinabi nyo po na merong URL code tapos may password. Ibig sabihin ho ba, halimbawa lang po, ay may gustong magpakasal at ayaw niya mag-print, ay basta binigay mo, tinext mo yung URL code tapos yung password, ay pwede niyang tignan kahit hindi siya yung document requester pero yung end user ay yung nobyo o nobya within 60 days. Ganun po ba yun?
Meron po yan i-release ng ang PSA na one-page document at nandun po yung URL code ng iyong copy na ni-request, whether birth, marriage, death, or Senomar or Senodeath, and yung access code. So yan po ay kailangan i-keep ng may-ari ng dokumento at ibibigay niya lang po yan sa kung anong ahensya or institution na gagamit. So parang yun yung form of consent po na sinishare niya yung personal information po niya doon. So kung ikaw ay nag-apply ng marriage license, for example, at requirements sa yung birth certificate, kapag viewable online ang ni-request mo, bibigyan ka nitong viewable online slip na to, nandun po yung URL code at yung pagsasubmitan po ninyo na local civil registrar, for example, or your solemnizing officer, they will have an access to that within 60 days for that purpose po. Kaya very critical po na i-keep po ng may-ari itong access code tsaka yung URL kasi nandun po yung access doon sa mismong dokumento. Supposing, ma'am, secure naman at pinagkaingatan yung access code, pero alam po natin na laganap ngayon yung cyber threats, pati yung pamemeke. So, ano po yung mga hakbang ng PSA para maiwasan po yung ganitong pamemeke at maprotektahan po yung datos po ng mga kababayan natin patungkol po dito sa digital documents? Well, dito po sa viewable online, hindi po ito basta-basta ma-hack kasi kumbaga, yung document owner lang po yung may access na pinagbigyan mo ng release at saka encrypted po yung mga information. Hindi po ito pwedeng baguhin na kahit sino man at yung PSA lang po yung kumbaga may pag-iingat dito sa mga dokumento po, yung kagaya ng birth, marriage, death na binanggit ko po kanina. So, mas in-encourage nga po namin ngayon na yung mga end users natin, kagaya ng government agencies at institutions, gamitin itong viewable online kasi hindi mo na siya matatamper po, no? Yung kunyari yung sekta, no, madali siyang nagagawa nila ng paraan para baguhin yung mga entries. Pero dito po sa viewable online, hindi po nila po yun magagawa. Ma'am, acceptable na po ba ito sa lahat ng institutions tulad ng mga bangko at iba pang ahensya? Sa ngayon po ay kami po ay nagkakaroon talaga ng information dissemination na kailangan tanggapin po nila po ito. This is the new service. Ito yung tinatawag namin na counterpart ng e-copies ng iyong birth, marriage, death, or civil registry documents na ini-issue na po ngayon ng PSA. So, aligned naman po ito dun sa ating pong adhikain ng Pangulo natin ng digitalization. So, kaya nilolaunch na po natin ito, itong mga e-cert or viewable online na mga services po natin. Ma'am Marisa, nabanggit niyo na po yung mga halimbawa ng mga dokumento na pwede nating makuha. Kailan naman po inaasahan na madadagdagan pa ang uri ng mga dokumentong pwedeng ma-access online? Pati ba, ma'am, yung mga pre-war, yung mga sa mga lolo't lola namin ay makukuha rin dyan sa viewable online na yan? Yes po. Kapag meron na pong kopya, once na-registered po sa ating local civil register at naipadala po yan sa PSA na convert natin into digital format, ay makakakuha na po sila ng viewable online. So, sa ngayon nga po, marami po tayong pinaprocess ng mga 80 years old and over, na for delayed registration at nag-verify din po tayo dito. So, sila din po, once na ma-register sa local at na-endorse na po yan sa atin, magkakaroon na po sila ng viewable online documents po. Bilang panghuli, ma'am, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na gusto pong gumamit ng serbisyong ito. Okay, sa mga kababayan po natin, may kaukulan pong bayad po itong bagong serbisyo po natin. No? Yung viewable online na birth, marriage, and death, cost po ng 80 pesos, ay 130 pesos po, 130 per copy. And yung Senomar and Senodeath, that cost 185. So, hindi po ito libre na serbisyo, but maaari po kayo mag-avail online and then pay and pick up sa any nearest na outlet po. At hindi na po kailangan kayo mag-appointment system sa PSA para lang mag-avail ng inyong mga dokumento. So, ito yung add-on na service na inilapit po natin sa ating mga kababayan po.
Thank you very much po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Mariza Grande, Assistant National Statistician ng Civil Registration Service ng PSA. Thank you, Ma'am.